regret to tell you, he may only have 2 hours to live. I'm sorry. No! No! Wait! Wait a minute! Wait! I want to see my son! I want! Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, wala na tayong mas hinahangan kundi ang makapiling ang bawat miyembro ng ating pamilya. Di po ba? Pero paano kung dumating ang isang Pasko na kayo nga'y buo at magkakasama, ngunit ang isa naman sa inyo ay biglang nagkaroon ng malubhang sakit? Yan ang buod ng totoong kwento ng isang pamilya na natitiyak kong aantig sa inyong mga puso. Dito sa aming special Christmas presentation na pinamagatang Agaw Buhay, A Christmas Miracle, The Madrid Family Story. Paul, sana araw-araw Pasko, no? Pwede lang sana, para palaging masaya. Oo, ito lang iniisip na problema. Walang nagugutom, walang nag-aaway. At salo-salo ang buong pamilya. Niisip ko nga siguro kung natuloy yung kontrata mo sa Saudi, ang lungkot-lungkot siguro ng Pasko tsaka ng bagong taon dahil wala ka. Hindi lang mahirap ang buhay. Hindi naman ako makikipagsapalaran. Pero sana, mahal, tuloy yung pangarap natin na magtrabaho sa ibang bansa. Kapag natuloy yun, sana magkasama pa rin tayo. Sana matupad natin yung pangarap na makapagsimula tayo dun sa Canada. Gawin sana natin lahat ng mga pangarap natin para sa magiging anak natin. Ikaw, ako. Sa baby natin. Mga talaga? Paul, in God's perfect time, mangyayari yan. Kaya i-claim na natin! Paul, mga anak na yata ako! Ha? Itapat mo muna yung telepono dun sa tiyan mo. Baby, kapit ka lang ha. Huwag mo pahihirapan si Mama. Papunta na ako dyan. Sige, Maru! Yeah. Ikaw na muna dito. Sige, papunta na ako dyan. Kwento nyo nga ang buhay ninyo nung kayo'y nasa La Union pa. Ang buhay po namin doon, Tita Mel, kasi bagong mag-asawa lang kami, si Kuya Paul po, tumutulong po yan siya sa pwesto ng magulang niya sa palengke. Ano tinitinda mo sa palengke? Daing po. Daing. Meron po kaming daingan. Pero noong 2004, nagpunta ka ng Canada, Daisy. Bakit na humantong dun sa desisyon na gano'n, na iwanan mo si Paul at si Matthew muna, at ikaw ay makipagsapalaran sa Calgary? Ever since kasi gusto ko talagang mag-abroad. So napagbigyan po ako na mag-caregiver sa Canada at that time. So we really have to decide na I have to go. Kahit napakahirap po kasi maliit pa lang si Matthew noon. 4 na taon na po siya. Oo. Iniwan mo yung mag-ama mo sa La Union. Nauna ka. Mahirap din po talaga ang buhay sa Pilipinas. Kaya sabi namin, kailangan ng mas magandang buhay para sa kay Matthew. Ito, ate. Salamat po. Thank you, salamat. Papa! Answered prayer tayo, oy! Magsimula na kayo dyan mag-impake, Ha? Na-approve yung permanent residency mo? Yes, Papa, yes! Pwede na kayo pumunta ni Matthew dito sa June. Salamat sa Panginoon. Thank God! Papa, ganito ha. Pagpunta mo rito, mag-crash course ka na. Di ba marami ka namang alam sa electrical Kasi sabi sa akin nung pinagtatrabahoan ko, inaalagaan ko, marami daw nag-iintay na opportunities dito para sa'yo.
Mabait talaga siya. Andito ako sa bahay niya ngayon, pinapatulog niya ako dito pag ganito pag masyadong malamig at peligroso lumabas. Days, promise, gagalingan ko dyan. Magsisipag ako dyan. Alang-ala lang sa kinabukasan ng anak natin. Basta magtulungan tayo, ha? Oo, sa wakas, Papa, itong darating na Pasko na to, so yung birthday ng anak natin, mas lalo magiging masaya kasi makakasama ko na kayo. Sabik na talaga akong mayakap kayong dalawa. O, Papa, ito na talaga ang simula ng mga magagandang pagbabago para sa pamilya natin. Makalipas ang 2 buwan, sumunod na rin sina Paul at Matthew kay Daisy para manirahan sa Calgary sa Canada. Agad ding nakahanap ng trabaho si Paul sa isang electrical company habang patuloy sa pagkayod si Daisy bilang isang caregiver. Doon na rin ipinagpatuloy ng kanilang anak na si Matthew ang kanyang pag-aaral. Hanggang sa Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Make a wish, anak. Go, go, go! Haba naman wish. Oo nga. Ano ba yan? Yan. Yay! Happy birthday! Happy birthday, sweetheart. Happy birthday. Happy birthday. Ma, Pa, Hmm. thank you so much po for your unconditional love and all of the sacrifices na ginagawa niyo po para sa akin. Paano na po ako kung wala kayo? Pinaiyak mo naman ako, anak. Ano ka ba? Sorry po, Ma. I love you po. I love you too, anak. I love you too. You know that you are my love, you're my life, my everything. You know that, right? Yes po. Basta anak, itong palagi mo tatandaan. Through whatever, whenever, we will stand by you. No matter what. Pamilya tayo. And we love you. Kaya lahat gagawin namin ng mama mo para sa'yo. That's right. I know po, Pa. That's why I'm really grateful to Papa God na kayo pang naging mama at papa ko. I've been living a wonderful life and I couldn't ask anything else. Mahal na mahal ko po kayo. Love you, anak. Christmas is all about miracles. It's a celebration of the miraculous virgin birth of the Holy Child Jesus. Now, can I get everyone to stand up? Join along with me and praise the Lord Jesus. Everyone, let's get our hand. Praise Jesus, everyone. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name. All right, see you tomorrow. Let's go, let's go. Ma, Pa. Dahil na po muna ako sa mall, ha? I'll just check a few stuff. Oh, samahan ka namin. Days, hindi na baby ang anak natin. Malaki na yan. Go ahead. What? Take care of yourself, ha? Yes po, Pa. Sige, go. Zip up, anak. Zip up. Ingat ka, ha? Nah, don't worry. I'll be fine. Promise? Promise po. Zip up. Okay. Sige na. Sige na. Take care.
Pa, Oh! Maaga pa naman umuwi. Akala ko mamaya ka pa. masama po ang pakiramdam ko. Ay ka nga. Wala ka namang sinat, no? Baka napagod ka lang. Baka nga po. O, di magpahinga ka na. Ayusin ko lang yung ingredients para tuloy-tuloy na yung luto ko bukas. Tulog mo na lang yan, ha? Then tomorrow, you feel much better. Just rest. Bawal magkasakit. Ay, oo, bawal talaga magkasakit. Kailangan kumpleto tayo sa Christmas Eve potluck dinner natin sa church. Okay po, Ma. Drink lots of water, okay? Kinabukasan, muling sumama ang pakiramdam ni Matthew. Dahil abala si Daisy sa pagluluto, hindi niya nasamahan si Paul sa pagdala kay Matthew sa pinakamalapit na klinik. Kampante si Daisy na walang masamang mangyayari sa anak dahil masaya pa niya itong nakausap bago umalis. Pero makalipas lang ang 15 minuto. Pa, pauwi na ba kayo? Kamusta si Matthew? Oh, Ma, hindi pa kami makakauwi. Hindi maganda ang kondisyon ni Matthew. Ano daw sakit niya? Kailangan siyang dalhin sa Children's Hospital. Sinasakay siya ngayon sa ambulance. Ambulansya? Wait. Wait, I don't understand. Di ba okay naman siya kanina? Ano daw ang sakit niya? Paul, nandito na ako. Sa parking, bilisan mo. Please. Oh, excuse me. I'm looking for my son. His name is Matthew Madrid. He was brought here by ambulance from the urgent care clinic. Do you know where his room is? Ma'am, just go down the hallway, room 342. Please keep heart. Our doctors are doing their very best to save your son. What do you mean? I'm so sorry. Paul! Matthew! Matthew, wake up! Matthew! Are you the parents of the sick boy? Yes. Has he had any problems like this before, any underlying diseases? No. No. When he came here, he was fine. He was talking. He was walking. There was nothing wrong with him. Okay, I'm sorry. All I know is that your son is very sick. He stopped breathing and his heart stopped. What do you mean? He was fine. You know, he come from the Philippines. They're saying that it's a poor country, but my son there, he was never sick. He was never hospitalized. And now we come here to Canada where everything is high-tech and you're the doctor. You don't know what's going on with him. He is fine. He's not sick. Please tell me what's going on with my son. We don't know what's going on. Please tell me, why is he not breathing? We will do our best to find out. Okay? We're going to do a heart and lung bypass surgery ASAP. We're trying to buy him time. Okay? I hope that we can buy him enough time to find out what's wrong so that we can treat him. Yes. Okay, please. I promise you, I will do my best to help your son. Yes, please. But now, with his
worsening condition. I regret to tell you, he may only have 2 hours to live. I'm sorry. No! No! Wait! Wait! Doctor! Wait! No, you cannot! No, it's okay. You cannot! God, you cannot! No, I want to see my son po. Hindi! I want to see my son! I want! Oh, my God. Sinabihan kayong diretsahan? 2 oras na lang. Oh my God, how did you take that, Daisy? Sobra po ang gulat namin, Tita Mel, kasi parang ang ginagamit nilang word, we are buying him time. We are buying him time. So, 2 oras buhay niya at gusto namin siyang operahan at pirmahan niyo itong mga papeles na to at wala pong kasiguraduhan. Kumbaga, hindi po nila kami inassure na mabubuhay nila yung anak namin. Tinuloy ba yung heart and lung bypass? Tinuloy po. Knife. Iba't iba ang kulay, kay rami ng mga landas na dapat takin. Clamp. Suction. Ngunit pag-ikot ng mundo, napupunta sa ilalim. Nandito lang handang tumama para sa'yo. Another clamp, please. Magpakailanman. Oh, let's shift. Take this. Thank you. Magpakailan may sisigaw, hindi nabibitaw. Pagkat ikaw lamang, magpakailanman. Let's get that. Sa buhay, hanapin mo ang iba. Kumapit ka sa aking kamay, at tayo'y manalig. How's our son? Is he still alive? The surgery was a success. Thank you, Lord. Yes. You can see Matthew in an hour, and please, when you see him, hug him, kiss him, tell him how much you love him. Will you do that? Of course. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. God is good. God is definitely good. Definitely good. Inilipat sa Edmonton from Calgary. And then how did you take that as parents na tinitignan nyo yung anak ninyo? Alam ninyo, ilang oras lang ang binigay na tanning, Paul. Yung idea na pag mahal mo yung anak mo talaga at family mo, sabi mo, sana ako na lang yung nandoon. Pwede pagpalitin mo na lang po kami. Ako na lang po sana yung nandoon na nakahiga. Oh. Ganun po kahirap para sa akin, Ma.
Days, we better get ready. 3 hours pa yung bus ride natin to Edmonton. Sa bus na lang tayo matulog. Paul, nung wala pa kayo ni Matthew dito sa Calgary, tuwing dumarating ang panahon ng Pasko at ng bagong taon, habang nagsisiya yung lahat, ako mag-isa. Iniisip ko, kailan kaya mapupupo ang pamilya ko? Pero ngayon, nandito na kayo. Abot kamay na natin ang mga pangarap natin, Paul. Bakit tayo ngayon sinusubukan? Masama ba tayong tao? Masama ba tayong magulang, Paul? Hindi naman, diba? Naman di. Bakit kanya na iniisip mo? May dahilan kung bakit natin kailangan pagdaanan ito. Masakit. Pero kailangan natin kayanin eh. Kailangan huwag tayong sumuko para kay Matthew. Ngayon natin kailangan maniwala na walang imposible sa Diyos. That our God is a God of miracles. Hana, have faith. Merry Christmas. I'm sorry, Paul. Hindi ko kayang batiin ka ng Merry Christmas. There is nothing to celebrate. Yung anak natin nag-aagubuhan din sa ospital. There is nothing. I am so sorry. It's okay. I'm so sorry. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Come on. Let's go. It's okay. Let's go. Your son is still critically ill. There's no guarantee that he will regain consciousness anytime soon. We'll be using extracorporeal membrane oxygenation to stabilize him and to support blood oxygen and circulation while we wait for another heart and lung bypass surgery. What? What? Surgery? Another surgery? Another surgery. Surgery? Oh, come on. Please naman. My son is too young to have all those surgeries. But I don't understand. I don't understand. Did you see it? Did you see? You're experimenting on him, eh? You don't even know why you're doing all the surgeries. Did you see? There's so many things attached to us already. You can't take another surgery. There's so many things, and up to now you still don't know. Don't you think that's what you call experimentation? Experimenting on my son. Wait, no. Labis na nagdurugo ang puso ni na Daisy at Paul. Pero wala silang magawa, kundi ang pumayag sa desisyon ng mga doktor. Muling pumirma sina Daisy at Paul ng waiver para sumailalim sa isa pang major operation si Matthew sa mismong araw ng Pasko.
Pero pwede ko naman siya hawakan, di ba? Masaktan lang. Masaktan siya. Anak, nandito si Mama at saka si Papa. Don't worry, anak. Everything will be okay. Everything will be okay. Matthew, I want you to pray with us. Okay? Father God, we honor and praise you on this very, very special day. Merry Christmas po. Gusto ko namin humingi ng tawad sa inyo kung nagkulang kami sa pananampalataya. Habang nagsa-celebrate po ang ibang pamilya ng Pasko, we too are gathered here, celebrating life, celebrating family. Isinusuko na po namin sa inyo ang lahat ng aming takot, ang lahat ng aming pagdududa, ang lahat ng aming paghihinala. Kayo na po ang bahala sa anak namin. Habang ginugunita po namin tong araw na to ang kapanganakan ni Jesucristo, inaalay po namin sa inyo ang lahat. Pagalingin niyo po ang anak namin, si Matthew. Pagalingin niyo po siya, Father God. In Jesus' name, we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagalingin niyo po anak namin. Baby ko. Baby ko. Baby ko. Be strong, anak. Be strong. For the mother, ano yung nadama mo doon? Napakasakit, Tita Mel, yung sakit na hindi ka makapagsalita. Totoo po yun, Tita Mel. Tapos yung nanalangin ka lang, yung ano mo lang naririnig mo, yung panalangin mo lang. I need to run some tests, get a proper diagnosis. Hopefully something's they're expecting the results. Hello, ma'am. Ma'am, I'm sorry, but I won't be able to go back to work anytime soon. It's our son. He needs me. Ma'am, he is dying. I'm so sorry. I'm very, very sorry.
Buti na lang pumayag itong ospital na ipaskil natin sa pader nila itong mga litrato na kasama si Matthew. Well, these pictures will inspire us na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Na babalik sa atin si Matthew in a much better shape. Tingnan mo yung ngiti niya dyan, oh. Ang ganda ng ngiti na anak natin. You know, that smile, yan yung sobrang miss na miss ko sa kanya. Ako din. Kailan kaya babalik sa dating saya at sigla ng anak natin? You know, kapag nakikita ko siyang ganito na nag-aagaw buhay, I just look at those photos. Paul, ang sakit pala ng ganito na nakikita mo yung anak mo na halos hindi na humihinga. Paul. Paul. Kailan natin ito kakayanin? Ang sakit, Paul. Ang sakit. Patuloy na binantayan ni Daisy at Paul ang kanilang anak at isinakripisyo ang kanilang mga trabaho. Makalipas ang 2 araw, isang magandang balita ang natanggap nila mula sa doktor. Nagkaroon na ng heartbeat si Matthew at nag-function na rin ang lungs nito. Dahil dito, maaari na raw alisin ang malaking life support machine at mga tubo sa katawan nito. Hanggang sa... I came from the outreach program of our church at the shelter. I'm so touched to still find time to help others, despite your difficult situation. By the way, is your husband coming here? Oh, no, not today. He's at home with our baby boy, Sky. They're going to spend New Year's together. I miss also my son. I miss my baby. I'm sure he misses me and his kuya. I'd like to go home na sana. We have a great news for both of you. You have news? Matthew can now open his eyes. Are you sure? Yes, ma'am. Yes, Are I saw you it with my own sure? eyes. Matthew, show your mom that you can open your eyes. Happy New Year, anak ko. Tawagan natin ang papa mo. Ma, nasa hospital ka pa? Papunta na rin ako dyan maya-maya. Kumusta na si Matthew? Ising na si Matthew. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this miracle. Ma, I love you, Ma. I love you, Ma. I love you. I love you too. I love you too, Papa. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year too. Hallelujah. There you go. Amen. The God we serve is truly a God. I know. Hope and miracle. Careful. Oh.
Ma? Pa? Alam ko po, tapos na. But, let me greet you both a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas, anak. Merry Christmas. Kahit kailan, hindi magiging huli ang pag-celebrate natin ng panahon na magkakasama tayo bilang pamilya. Kahit kailan, anak. Alam mo, dati yun lang ang wish namin ng mama mo. Pero ngayon, we will do our very best para gawing Pasko at bagong taon ang bawat araw na magkakasama tayo. Oh, buksan na po natin yung mga Christmas gifts natin. Sige, it's all yours. Ayan, kunin ko isa. Luto ako pang may noche po. Sandali. Oh, see? You were 13 years old noong nanganib ang buhay mo, hindi ba? Eh, ilang taong ka na ba ngayon? 23 na po. At 23, naku, talagang grown up na, no? Yung edad na yan, ha? Of course, you know, na nataningan ka ng 2 oras, no? When you were younger, no? 2 hours. But here you are, alive and kicking. Ha? Yeah. Yeah. Meron bang mga realizations, principles? Parang just being more thankful for life po because it's so short and you don't know when it will just be gone, taken away from you. Thank you very much for appearing tonight sa Magpakailanman. Isa kang milagro sa mundong ito. Thank you very much. Merry Christmas and a Happy New Year. Paul, Daisy, thank you. Thank you. Thank you po. Happy New Year! Para sa isang ina na tulad ko, wala nang masasakit pa kaysa sa makitang nagdurusa ang iyong anak o apo. Lalo na kung sila ay mga batang musmus pa lamang. Naku, ay kulang na lang na ipagdasal mo na ipasa na lang sa iyo ang sakit na kanilang nararamdaman. O di kaya ialay ang sarili mong buhay kapalit ng paggaling nila. Pero sa kwento ni na Daisy at Paul, bagamat dumating ang pagdududa at sama ng loob, hinding-hindi sila nawalan ng tiwala at pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa aking mga ka-millennials, buong taon muling sumubaybay sa #MPK, marami pong salamat. At ang aming taus-pusong pasasalamat naway magsasama-sama tayo muli tuwing Sabado. Binabati ko po kayo ng isang maligayang Pasko at ng isang malusog at mapayapang bagong taon. At sana, puksain na ng Panginoon ang COVID. Ngayon, bukas at magpakailanman.